7:02 in the evening, you're with Drew Dimango at Magic 89.9. It's Friday Madness. Welcome to the program. This is Dear Drew Radio. We are going to play the hits of the 80s for you all the way till 9. Dear Joe, ako si Heart. I always wonder what the letter senders feel when they send love letters to you. I had never been in love. Baka sa priority ko, ang papa ko, at ang pag-aaral ko. Not until my last year in high school. Sobrang unexpected pero isa ito sa pinakamasayang pakiramdam na naranasan ko. Joe, this is just the beginning of my story. The story of my heart. Growing up, I've learned to translate my name in different languages. Pero nung nawala si Mama, I couldn't find the right translation to express the pain that I felt in my heart. Hindi naging madali mag-move on, lalo na kay Papa. Days passed. Every moment felt so long. Pero katulad ng pinangako ko kay Mama, I have to be strong. I need to be happy. Joe, mahirap man, pero araw-araw, sinusubukan kong maging masaya. Elsa! Fiona! Nahanap mo na ba yung libro sa lit? Ay, oo nga pala, sandalan namin. Samahan mo ako doon. Ayoko nga. Pwede na rin makatama ng mato? Ay, oo. William Shakespeare's Macbeth, Romeo and Juliet, Hamlet, Marquis, Huckleberry, Ascot, Fitzgerald, The Great Gatsby, and Homer's The Odyssey. Okay. The table is now open to nominations for your class president. Yes, Professor Marie, I respectfully nominate Beauty Biglang Gandahan as our class president. Period. No erase. Lock. Kain suso. Any other nominations? Ma'am! Yes, Fernanda Podicil. Madam Maria Luningning Madimtiman, buko talaga. It's Fiona po. Wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Oh, sino yung nominate mo? I respectfully and wholeheartedly nominate Miss Heart Fajardo. Yes! Walang makakapantay, beauty and brains. Okay, let's vote. Who are in favor of Miss Beauty? Di kaganda. 15! Ay, hindi magaganda yung nag-vote. How about Miss Heart Fajardo? 15 din. In fairness naman sa'yo, Heart. Pretty ka na. Brainy ka pa. OMG, Supreme! Andyan ka na naman sa mga delusion mo, be. Tumigil ka. Te, nakanganga talaga. Oo, hindi mo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Love, kapag nalaman mo lang talaga kung ano ang hanap niya, baka mabaliw ka. Mabaliw! Yang bunganga mo. Yang bunganga mo. Papasukan na ng langaw. Ay, sorry. Figure nga pa lang. Heart. Nung mailap na mahanap ang saya, someone found me. Someone saw me in a dark moment of my life. Gonzales! Naniniwala ka talaga sa mga friends na yan, ha? Kahit sweetheart pang lumabas dyan at kung di mo niligaw,
tayo ng isa Madam Nuningning kasi nagpa-reporting na naman. Hoy! Kasali naman sa grupo niyo. Talaga ba, Pipay? Sa amin ka makikigrupo? Oo. Pagkatapos ng pagmamaltrato mo sa akin, check! Dun ka! Hanap ka na lang ng iba. Manuna ka. Sorry Pwede ba ako makisali sa grupo mo? Hindi pwede. Samahan mo na. Kulang pa kami ng isa. Welcome to our music. Alam ba muna kayo? Oo, punong-puno na sa'yo. Doon ka nga! Alam mo, nakita kita noon nung high school tayo. Kaso, hindi tayo magkaklase nun Talaga? Ba't di ka lumapit para magpakilala? Ang dami na kasing nakapila sa'yo Saka, di ako makasingit. Kakahiya. Bakit naman? Para ka kasing celebrity. Sikat na sikat. Pero, alam mo, at hindi kita masyadong nalalapitan. O pa rin yung number 1 fan mo na gandang-ganda sa'yo. Cute ka rin naman, Slight Slight lang. Bakit? May na nagsasabi naman na gwabo ako. Sino? Parents mo? Hindi. Si Papa dito. Papa J! Wait, Ogie. Hindi mo ba ako ipapakilala dyan sa kasama mo? Siyempre naman, Papa J. Papakilala kita. Buwelo lang. Heart, I want you to meet the one and only Papa Jesus. Nice meeting niyo po. Kayo po pala si Papa Jesus. Akala ko po kasi... Si Lord. Jesus talaga ang tunay kong pangalan. May taglay lang kasing kalukuhan tong si Savior But you may call me Papa J. Yeah! Savior! Sandali! Text ako ng text sa'yo, hindi mo ako nare-replyan. Ano? Wala akong load. Sinisigawan mo ba ako? Saka, ba't hindi mo sinasagot yung tawag ko? Nabat yung phone ko. Tanggalin mo kaya ang helmet mo, hindi kita marinig. Ang dami mong palusot Hindi ka rin nagpaalam sa akin nung isang araw. Ano? Wala ka lang mapalusot, no? Sa akin nakatingin, parang lumilipad na lang sa hangin. Di na mapakali, ikaw lang naman. Ganda naman dito. Ganda nga. Anong maganda? Sabihin mo nga sa akin, ba't bigla kang hindi nagparamdam? Kasi may sagabal sa relasyon. Ha? Anong pinagsasabi mo? Nakaraang araw. Birthday ni Elsa? Baka pwede naman pakibigay na lang ko kay Enzo. Hindi kasi ako makaka-attend sa birthday niya. May practice kasi ngayon ng basketball. Baka isabot na mag-birthday niya. Nagsiselos ka ba? Iyo. Madalas ka ba dito? Oo. Madalas kasi kaming nakipiknik dito ni Mama at Papa nung bata pa ako. Alam mo minsan,
naasa pa rin ako na sana babalik kami dun sa dati. Minsan, hindi ko pa rin maiwasan ng malungkot. Kasi syempre, masaya kami lang. At least ikaw totoo kasi sa sarili mo. Ako kasi, iniisip ko dapat lagi ako masaya. Hindi pwedeng mahina. Pero alam mo, most of the time, feeling ko mag-isa lang ako. Kasi walang nakakaintindi sa akin. Wala na akong nakakaintindi sa akin kasi wala naman akong pinagsasabihan. Pero ako, kita pa yung totoong ikaw. Di ba? Alam mo, huwag mo na kitang makita. Gandang naglakas. Saya-saya na ang mga mata. Pero, nakita rin kita naman sa pakawalan ko. Nandun ka? Inis ko nga na sana makalapit ako sa'yo nun. Na sana, napagsokan lang kita. Alam ko kasi ng pakiramdam ng marami. Pero alam mo, gusto ko ka nang nagdakot kita. Parang nakulat ko sa puso. At sana, iwasan ko. Pero promise, hindi na. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon ko lang naramdaman na may nakakaintindi sa akin na hindi ako mag-isa, na may kasama ako sa lahat ng bigat na nararamdaman ko. I felt so relieved. Next week na yung prom natin. May nag-ask na ba sa'yo? Wala. Saka, hindi rin naman ako papayagan ni Papa na magka-date sa prom. Kailan kaya ako tatanungin ni Prince? La, asa ka? Te, pustahan iba yung gustong edit ng princess mo. Ay, prince pala. Mo na yan. At saka isa pa, may naaamoy talaga akong iba dyan, te. Che, binigyan kaya niya ako ng flowers ng birthday ko. At saka lang yung paamoy-amoy mo na yan, kaunti na lang paaso ka na. And what do you mean? Ang bango kaya niya. Arf! Oo, amoy cherry. Minsan strawberry. Amoy baby ko. Ah! Prince, magpo-propose ka? Ah, yes, I will. Kinali ko na yung sintas ko. Bye, girlfriends! Huh? Bye, princess! Ay, prince, sorry. Baby girl! Baby girl! Ito na, tapos na. Alagaan mo ng mabuti ang puso mo, ha? Dapat ang piliin mo, yung deserve mo. Sige na, baby girl! Sige na, baby girl! O, Jay! Mapapayag yung papa ni Heart. Ito ba yung bakot sa likod? Paano mong lalamang may bakod sa likod? Hindi ko malalaman. Ako nagtayo niyan. Uwe! Alam mo ba yung describe ng bakod? Bakod, bakod, bakod! Babakuran ko ang aking baby! Relax ka lang. Saka, gusto ko doon siyang makausap eh. Okay lang ba kung sama mo ko? Hindi! Si Xavier po pala, classmate. Sir, may suggestion lang po sana ako tungkol sa prank. Hindi ako open sa mga suggestions. Subok lang po, sir. Ano?
Gusto mong i-date tong anak ko sa prom? Ay naku, hindi po. Kahit pilitin pa po ako ni Hart, hindi ako papayag eh. Di sir, concerned lang naman po ako sa kanya kasi magkaibigan po kami. Ang daming lalaking maaligid sa kanya. Baka kailangan niyo po ng bodyguard sa prom. Di ka naman siguro mai-inlove sa bakod, no? Wala akong makaka-over the bakod sa kanya. Sigurado po ako dun. I'm at a payphone trying to call home all of. Kanina pa kayo nandito? Man ang huling umiting na umiting. Nais ko naman ay bahagi na ng buhay. Kung may huling sasabihin, nais kong isang biti. Nilagyan mo ng kulay ang mundo. Kasama kitang luluha. Dahil sa'yo ako'y may pag-asa. Ang ating ito'y para sa'yo. At kung naubos ang piling, di nagsisisi. Dahil iyong narinig mula sa langit ko. Salamat, salamat, yeah. Ito na ang pagkakataon. Walang masasayang na panahon. Mananatili ka sa puso ko kailanman. Para sa'yo ako'y lalaban. Ako'y lalaban. Ang awiting ito'y Adik sa'yo, Sa'yo, awit sa akin, sa akin. nilang sawan. Hoy! Ano ba? Ay, hoy! Anong kalokohan na naman yan? Seryoso naman po ako, sir. Sir, maayos si Papa Jesus po. Nagsama ka pa talaga ng kapangalan ng Diyos, ha? Hoy! Di obra sa akin yan. Kasi papunta ka pa lang, nakailang balik na ako. Pwede, trust na tayo. Sir Mario, gusto ko bang magpaalam sa inyo ng maayos. Pwede ko bang ligawan ng anak nyo? Muwi ka na! Sir, nangangako po ako. Aalagaan ko po siya. Maasahan niyo po ako. Uwi! Pag-iisipan ko. Heart! Bye-bye. Hello? 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 Hala, ba't wala na? Ano yun, ma? Naputol yung tawag mo na sa papa mo. Teka, bigla kayong mag-usap ni Papa. So, eto na nga. Tuloy na tuloy na. Nakakagulat nga eh. Ma, hindi ko naman kailangan umalis. Sayang yung opportunity, anak eh. Alam mo kung kaya ko lang ibigay lahat ng yun sa'yo, hindi kita papaalis. Ano na kung nalaman mo kukunin ako ni Papa sa spread niya?
Sobrang excited to. Kasi, siguro makakapag-part-time time ako habang nag-aaral. Mas nakakaipon mo ng place. Tulungan ko si Mama. Kasi gusto ko na talagang magpapahinga si Mama eh. Saka dito nag-promise ako sa'yo. Papag-look kita. Nakakataba ng puso na pati ako naaalala mo. Pero, gaya nga ng lagi kong sinasabi sa'yo, yung pagpapahalag mo sa akin, sapat na sa akin yun. Na tinuturing mo na ako na parang ama, na napapaghingaan mo, na pinakikinggan mo. Masaya na ako roon. Thank you, Papa J, Para na rin talaga kitang pangalawang tatay. Mas nakakapag-open up pa nga ako kaysa kay Papa eh. Kailangan to talagang pumunta ng Australia. Kasi matagal na namin usapan niya. Sige. Aalis ka? Bakit pa niya ako nilapitan? Kinaibigan. May paligaw-ligaw pa siya iba na rin naman niya ako. Ang tanong ay kung gaano mo siya kagusto. Pero ang mas importanteng tanong ay kung may magagawa ka ba? Sabi malamig daw sa Australia sa March. Di mo ako makakasama kapansin. Pero parang nakahag na ako sa'yo. Ano ako ginaganito? At kagalit! Kaso. It took one look, then forever lay out in front of me. One smile, then I died. Pag-graduate natin ng college, sa-celebrate ulit tayo dito. Babalik ka ba? Babalik ako, no? E paano mo malalaman kung nandito? Siyempre, feel ko yun. Ganun talaga pag mahal mo. Sabihin mo, corny Pero, love, hindi siya nakikita. Pero, andam mo siya. Art, may dalawa akong promise na lang. Kahit na malayo na ako, wala naman sa distance yun. Basta mahal pa rin kita. Talaga? Ano yung pangalawang promise mo? Basta kahit anong mangyari, babalikan kita. Gusto kong laging kasama. Walang iba. Kaya tayo mo uwi. Kaya. What if sa susunod na magkita tayo? Hindi naman. What if may magbago sa akin? At magbago man ang lahat, hindi magbabago yung pagtingin natin sa isa't isa. Lalo na, pagtingin ko sa'yo. I take one step away. Xavier, Ilang araw na kitang hinintay magising. talaga? Yung flight mo, natuloy ba? Huwag mo naman ang isipin yun. Tsaka hindi naman ako aalis nang hindi nagpapaalam sa'yo. Alam ko kasi na ayaw mo yun. Pero iiwan mo naman ako. Hindi rin. Basta magpagaling ka, ha? Smile ka naman dyan. Yan. Babaunin ko yan sa flight ko.
makikita? Basta pumikit ka lang pag gusto mo kong makita. Talaga? Talagang talaga. Nasaan po si Xavier? Iha? Wala na si Xavier. Asan po siya? Sabi niya hindi na po siya aalis. Kailan po yung flight niya? Xavier didn't make it. Napuruhan naman yung mga mata mo. You could have gone blind. Pero pinigay ni Xavier ng mga pugay para sa'yo. Hindi tita kasi hindi po yan yung sinabi sa akin ni Xavier eh. Sabi niya dito lang daw po siya. Sabi niya dito lang daw siya. Sana nga nandito pa yung anak ko. Pero masaya ako na binigay na sa'yo ang mumunta niya. Sorry, Papa J, ah. Hindi kita agad nakuha. Ayoko kasi makita yung mga nakakapagdamay sa akin kay Xavier. Namahal ka na. Kaya ang hirap. Masakit. Pero, Art, kahit na umikit ka, ayaw mong makita kung anumang nakapagpapaalala sa'yo kay Xavier. Hindi mamimili ang puso eh. Kahit na takpan mo, ay hindi yan mabubulag. Palagi ang makakaramdam. Pagmahal, mahal. Gaya ng pagmamahal sa'yo ng anak-anakan ko. Hindi mo babago. Pero wala naman siya, Papa J. Hindi anak. Hanggat umiihip ang hangin, mararamdaman natin siya. At sa puso ko, alam ko, masaya siya. Dahil magpapatuloy ng mabubuhay. At sa magandang hinahanap, kasama ang mga alaala niya. Grief is the price we have to pay for love. Pero kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, pain will always be the foundation on which beautiful things are built. Even if the people we cherish remind us of what we have lost and bring us pain, we will become stronger for having experienced them, and their love will always remain in the echoes of our hearts. In our brokenness, God is going to make something beautiful in our lives. And when He does, it will not be our last goodbye, but the start of a beautiful forever.